magandang araw. Tayo ngayon ay narito sa mismong opisina ng Provincial Environment and Natural Resources Office. Kapiling natin ngayon ang ating butihing Penro Ben Midel. Magandang umaga. Hi, Sir? magandang umaga din. Okay. Ating kasama sa pangalaga ng kapaligiran. Napansin mo namin na napakaganda na nitong opisina ng Penro Bay. Simula po nang naupo kayo dito ngayon, sa inyo pong karanasan, ano po ba ang mga pagbabago nangyari dito? Hindi, anytime naman na kung saan ako mapunta I make it sure na yung conducive ng personnel is maganda siya para yung working condition nila is kumbaga naka-okma rin sa kung ano yung ginagawa nila sa environment, at least maganda rin yung ginagawa nila. Kung maganda yung environment mo, maganda rin ang gagawin mo. Ganun ba? Naka-tie up siya doon. Kasi kung topsy-turvy ka, ang attitude ng tao, topsy-turvy din. Kaya po pala nagkaroon talaga ng panibago, nagkaroon ng repainting. Ano po ba ang mga improvement na nangyari dito? Unang-una, yung mga dyan sa labas ng mga confiscated namin, nilinis namin talaga yan. With the help na rin ng regional office, siyempre yung sa pagpapanding, particular yung refer dito, nanghingi kami ng kaunting pondo. So, doon sa kaunting pondong yun, dinagdagan na lang namin. So, eto, actually, hindi pa nga siya tapos. So, by the end of the year siguro, kung makakuha pa kami ng counting savings, we will finish everything. Para mas maging conducive talaga sa pagtatrabaho. Ano po ba ang masasabi niyo naman tungkol nga dito sa napag-usapan namin kanina na mangrove and beach forest na mukha po ito ay makakatulong talaga sa mga tao? Alam mo, yung mangrove beach forest is anira na yun isa yan sa priority agenda rin naman ng presidente. Nakakamayan doon doon sa 5 social contract niya sa Filipino people, yung poverty alleviation, climate change mitigation, lasting peace. So yung mangrove and beach forest is nagkikreate tayo dyan ng jobs. So alternative livelihoods sa mga low-income farmers, lalo na sa coastal. So, may divert yung kanilang present situation na dito tayo, more on rehabilitation dahil ito yung for long term Kasi kung maganda yung environment mo din, so, yung hina-harvest nilang yung mga fish, siya mismo yung pupunta ron Kasi yung mangrove dyan sila nangingitlog, dyan namamahay. Kasi kung wala na yan, ewan ko kung saan natin, pupunta tayo sa ibang lugar. Kung saan tayo gusto mag-harvest. So, nakaka-violate din tayo ng territorial jurisdiction sa municipal law. So, kung halimbawa, ang Bagakay, wala na. So, wala na silang i-harvest. Pupunta sila sa ibang area, which in conflict to other municipality because territorial jurisdiction yan 15 kilometers municipal zone. Yung area ng dagat, no? Oo, kasi binibigyan na sila, meron ng law yan Kung may munisipyo ka, i-protect mo na rin siya within 15 kilometers municipal zone. So kung wala na talaga yan, so saan kukuha yung tao? So nire-revive natin yun. So malaking tulong pag nagtanim sila ng mangrove. Oo, isa pa, habang tatanim sila, hindi naman actually wala, may income din sila doon So, ang ano nga lang yan is for long term, kailangan protektahan din nila. There will be a counterpart from the local government na rin. Na, kung pinoprotektahan nila yung kanilang komunidad, protektahan nila yung tao. Be invest on the people. Kasi yung community, yung land na andyan na yun But the people itself is the one who make it change. So we invest on the people. At may nabanggit pa rin po sila kanina na tungkol naman dun sa pilot project, yung sa charcoal. Oo, kasi nga nagiging sitwasyon na nga yan na nanghuhuli tayo. Hindi na tayo nakakatulong sa kahirapan.
Ang ordinaryong tao lang yan eh. Mm. Huli mo yan, 3 uli. Mm. Yung presyo ng motor, 70,000. Mhm. Yung uli, wala pang 1,000. Kukumpiskay mo lahat. Mm. Yung mga ganun sitwasyon bagay, kumbaga, i-stop na natin yung mga, kaya nga may poverty elevation eh. Mhm. Hindi tayo nakakatulong eh. Mm. Yung may social justice ba to? Mhm. Ulihin mo yung mahihihin ng tao. Mm. Tapos, kung ito may 4 na anak, nag-iihaw lang pala siya. Aba, intay yung tatay pala niya yung nakakulong. Anong nangyari dito sa 4? Mm. Di ka dagdagan na naghihirap. Mm. Isa lang yung nasag mo, may 4 na dadagdag. Mm. So, yun ang namin na mag-legalize. Actually, marami na rin batas naman talaga dyan eh. Mm. Ang importante lang kasi, yung mga private land nila, i-rehistro lang nila sa atin Mm. as private plantation. So, nasa batas naman yun, nakalagay, nasa DAW, 99-20. Wala nang cutting. Permit, hindi tayo papahirapan. Mm. Yung shipment na lang kung saan mo dadalhin para control natin kung paano sila mag-market. Mm. Diba? Nasa na yun. Actually, lahat naman ng pinanggagalingan niya uling na yan, private land eh. Mm. Wala ka naman makakita dito sa Mayon. Wala na dyan. So ito po pala talaga ay tulong sa mga kababayan natin na maliliit Oo, para oo. magkaroon sila Kasi ng legal yun- na hanap buhay. Yan lang yung immediate source nila ng livelihood eh. Mhm. Mag-uli. Pero galing naman pala sa kanilang lupa, hindi lang sila nakakuha ng permit. Mhm. So kulang tayo sa IEC din. Mhm. So, di ba, realization mo, parehistro mo yung lupa as private plantation, okay na. So looking forward po sa 2016, ano po ba ang nais niyong iparating sa ating mga kababayan na maaaring maging maganda pang plano para dito sa Perno Albay? Ano lang naman talaga yun eh, good governance lang eh. Kung pagpapatuloy natin yung good governance, there will be no problem eh. Mhm. Honest ka lang, Mhm. tumulong ka, Mhm. diba? Hindi yung sa sarili mo lang, Mhm. tulungan mo rin yung iba. Ganun lang yun. Mhm. Okay. Oo. Diba? So yan po, napakinggan natin ang ating panayam sa ating butihing Penlo ng Albay, Penlo Ben Midel. Maraming salamat sir. A new residential free patent o Akta Republika 123. Ini ang bagong katugunan na minataong kakusgan sa pagtaon ng libreng patente sa mga dagang residensyal. Pigpirmahan bilang ley kan Marso 9, 2010 ni dating Presidente Arroyo sa lindong kan Public Land Act. Ini ang pagguno ng dagang pampubliko sa paagi ng administratibong kumpirmasyon kan bako perpektong titulo. Katuyuhan ay husay sa ley ang diretso sa daga kan mga Pilipino na nag-ierok kasi nagtatanom sa indang lote sa laog ng magkakanigong peryodo. Pwede na magpasa ng aplikasyon para sa free patent ang si Isay Man na syudadanong Pilipino na nag-ierok sa sarong dagang residensyal sa laog ng 10 taon. Para sa karagdagang detalye, magpasyar sa pinakahari ng DENR office sa indong lugar o magbisita sa www.denr.gov.ph.